sa 1 Samuel chapter 1, verse 17 hanggang 18. Nariyan na po kayo? Okay, basahin ko na lamang po ng malakas. Sabayan nyo na lang sa inyong paningin. Verse 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Verse 18. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did it, and her countenance was no more sad. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na po kayong makaupo. Ang pamagat ko ng ating mensahe na magmumula sa 1 Samuel chapter 1, 1 hanggang 18. Pero ang binasa na lang po natin is yung pinaka-sentro, yung verse 17 at 18. Ang pamagat ko ay The Hidden Truths of Hannah's Story. The Hidden Truths of Hannah's Story. Ang ating pong pag-uusapan na karakter ay ang nanay ng isang great leader sa Bible. Isa sa mga great prophet ng Panginoon, si Samuel. Ang pangalan ng kanyang nanay ay Hannah. Ano bang ibig sabihin, pastor, ng pangalang Hannah? Yung pangalang Hannah ay galing po sa salitang Hebrew na mas kilala sa pangalang Chana. Ito po ay nag-derive sa root word na Hanan. Na ang ibig pong sabihin niyang Hanan na yan ay to be gracious, or she who is favored or compassionate. Tignan niyo po yung pangalan ni Hannah. Tugma sa kwento niya. Lalo na yung naka-highlight sa screen natin na she who is favored. Siyang pinaburan. Nino? Ng Diyos. Si Hannah po ay maaalala natin o alam ng marami sa atin na modelo po siya ng tinatawag na faith, surrender, at trust sa God's timing. Ako pinakagusto ko sa kanya yung trust niya sa timing ng Diyos. Hindi niya pinipilit yung gusto niya mangyari. Nakakuha niyo ho? Kaya mga kalalakihan, kung titingin kayo ng isang babae, wag lang kayong tumingin sa mga sinasabi niya na talata. Tignan niyo po yung pamumuhay niya. At isa po sa titignan niyo kung siya ba ay bugnutin o hindi. Hilingin niyo sa Panginoon na bigyan kayo ng isang babae sa buhay ninyo na ang buhay niya ay nakatali sa mga kagustuhan ng Diyos. Maging sa timing ng Diyos. Kasi kung ganyan klaseng babae ang makakasama mo, hindi ka mamamali ng daan. Mas lesser yung sufferings, mga minamahal. At mga kababaihan, ipag-pray nyo na maging ganun din kayo. Isang babae na mahinahon na naghihintay sa timing ng Diyos. Kasi aminin natin sa hindi, maraming babae, lalo na mga babaeng churchgoers ngayon sa panahon natin, naglalagay sa Facebook, Instagram ng verses about perfection sa loob ng God's timing, pero hindi naman namumuhay doon. Mas maganda ko yung ganong katangian, hindi nakapost sa social media, kundi nakapost sa testimony ng ating buhay. So, bilang hindi na paikot-ikot,
Mukhang handa na naman kayo kasi meron tayong 4 na puntos. Amen? At meron lang akong limitadong oras ngayong hapong ito. Alamin natin yung mga hidden o mga nakatago na truth, na katotohanan sa buhay ni Hannah. So, be prayerful. Unang punto sa mensahe nating pinamagatang The Hidden Truths of Hannah's Story. Number 1, the hidden truth about her barrenness. Hidden truth about her barrenness. Yung nakatagong katotohanan kung bakit naka-shut up o nakasarado yung kanyang sinapupunan, or should I say, kung bakit hindi siya magkaanak-anak. Ano yung gustong i-reveal sa atin ng Panginoon sa kanyang katotohanan? Para simulan natin sa tanong, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi magkaanak-anak si Hannah? Ano nga bang dahilan sa likod ng kanyang barrenness? Baka health problem, pastor. Ano nga sa matatabang babae kaya hindi magkaanak? Baka may PCOS, pastor. Or hindi naman kaya yung kanyang mister ang baog. Baka si Elkanah yung baog. Gusto ko po sanang sakyan, pero sa verse 2, makikita po natin na imposible po yun. Kasi ang nakalagay doon ay ganito, mga minamahal. Si Elkanah po ang tinutukoy dito sa he, sa verse 2. And he had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. So malinaw ho, hindi baog si Elkanah. Hindi baog yung mister ni Hannah. Bakit? Kasi dun sa ikalawa niyang asawa, meron siyang children. So hindi lang child. Plural. Pwedeng 2, pwedeng 3. Pwedeng mas marami pa. So yung health problem, X na po yun. O baka naman meron silang marital problem. Kung sisilipin naman natin yung aspeto na yon sa relationship nila, pwedeng sabihin ng iba, baka kaya sila hindi magkaanak-anak, gawa ng hindi na sila nagtatabi o nagsisiping. Kasi meron silang malalang problema, yung isa sa kanila nawalan ng gana, or should I say, pwedeng si Elkanah talaga yung nawalan ng gana, pero kahit gusto kong sakyan, again, malabo ho. Kasi pagdating sa verse 5, makikita ho natin yung katotohanan na wala silang marital problem. But unto Hannah, he gave a worthy portion, for he loved Hannah. So, sobrang mahal daw ni Elkanah si Hannah. So, walang problema sa kanilang dalawa. And I believe kalakasan po nila ito. Kalakasan nilang mag-asawa. Nasa prime si Hannah ng kanyang childbearing years. Pwede rin namang merong mag-wild guess. Baka naman, pastor, pinakulam. Pinakulam ng isang asawa ni Peninnah para hindi na siya magkaanak. Alam niyo, nakakatuwang take yon sa case na to, sa pagiging barren ni Hannah, pero wala akong indikasyon na para itong isang horror flick. Actually, mas ano nga to kung palabas ito ay drama na palabas. Hindi po isang gore na horror na something like that. Hindi po ganun. Ang real reason kaya walang anak si Hannah ay dahil sa the Lord shut up her womb.
Sa verse 5, nakalagay yon. At sa verse 6, binigyan din yun ulit. Anong nakalagay sa verse 6? And her adversary, yung isang asawa, si Penina, provoked her, sore. So, lagi siyang ginagalit. Kumbaga, wala ka namang silbing babae. Hindi ka makapag-produce ng bata. Parang ganyan ho, yun nangyayari. Make her fret. Ibig sabihin, talagang iniinis siya. Ano daw reason? Because the Lord had shut up her womb. So, ang pinakadahilan pala talaga dito, mga minamahal, sinarado ng Diyos ang kanyang sinapupunan. So, malinaw. Walang health problem, walang marital problem, at lalong walang kulaman na-involve. So, ano yung hidden truth na dapat nating makita? Parang sa maraming Christians ngayon sa panahon natin. Para bagang yung womb ng kanilang Christian life ay naka-shut up. Maraming Christian life ngayon hindi makapag-produce ng bunga. Para bagang isang nakasaradong sinapupunan. Kung itutulad naman natin sa isang Baptist church, which is, pag sinabing church, yan ay nasa sex na ang kinalalagyan ay female. Kasi ang church, ang title niyan ay The Bride of Christ. Para bagang isang babae na natuklasan na sarado yung sinapupunan. Maraming Baptist churches hindi na nagso-soul winning. Ang daming mga anak ng Diyos walang soul winning. In fact, kung titignan mo, nasa atin lahat ng kailangan natin para makapag-win ng maraming kaluluwa, para makapag-produce ng mga bagong silang na bagong nilalang. Mga born again. Pero bakit walang nabo-born again? Kahit we have everything we need to see souls saved. No babies are being born. Pakunti ng pakunti yung bilang ng pupunta sa langit. Lahat ibinigay sa atin ng Diyos. Expositional preachings, hard preachings, solid Bible-based na mga teachings. Todo bigay rin po ang mga Baptist churches sa pag-i-improve ng kanilang music, singing. Talagang sinisikap po na yung ministry ng Panginoon sa modernong panahon na ito ay malagyan sa harap ng mundo ng gravity gamit ang physical eyes. Pero hindi mo magkakaroon ng gravity hanggat wala ka namang bunga na talagang galing sa'yo. Yung iba nakikibunga lang eh. Nakikisabit sa bunga ng iba. To worse in the case, yung iba nga nangaagaw pa ng bunga ng iba. Inaangkin nila na kanila. Ano ka? Parang babae sa ospital na nawawala sa sarili. Bigla na lang pumunta doon sa kwarto ng mga bagong panganak na bata, tapos inaangkin mo sa'yo. Ang daming Christian life ngayon. Parang sinapupunan ni Hannah. Nakasara. Walang maipakitang bungang mga nananatili. Walang Samuel. Walang Samuel. Pag tinignan ka ba ng Panginoon ngayon at binilang niya yung taon na namamalagi ka sa Christian life at sa church na to, meron ka bang kayang ipakitang Samuel? Of course, hindi natin kayang bigyan ng sarili natin ng Samuel. Pero bakit kaya meron tayong barrenness?
Siguro dahil hindi ka humihingi. Si Hana nagkaroon kasi humingi. Siguro, marami sa atin dito, namumuhay na lang sa Christian life nila na parang wala na lang. Okay na lang. Convenient ka na. Kasi si Hana, na nakita ko po siya, mga minamahal, sa verse 10, makikita niyo po. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Baka yun ang wala. Kaya maraming Christian life, maraming so-called believers, maraming mga lumalabas, nagbibisita, nagba-Bible study, kaya walang maipakitang resulta yung kanilang weekling paglabas at weekling street preaching. Alam niyo kung bakit? Baka kulang sa bitterness of soul. Kulang doon sa mapait na katotohanan. Itong kapaitan na to magdudulot ng matinding kagustuhan na magkaroon ng Samuel na ide-dedicate sa Panginoon. Kailan yung huling panahon na talagang humahagulgul ka na gusto mong magkaroon ng bungang mananatili? Yung matatawag talagang sayo. Hindi yung nakikisabit ka lang sa bunga ng iba. Again, hindi yung nakikisabit ka lang o nakikiagaw o inaagaw mo lang yung bunga ng iba. Alam mo, kahit agawin mo yan, nakarecord sa langit, sa kanila pa rin yan. Gusto mo ipakita kay pastor sa church, bunga mo to? Hindi uubra. Kasi kahit palakpakan ka namin dito, sa harap ng Diyos, wala kang Samuel. Baka kasi wala talagang mapait na pag-iyak sa gabi na, Lord, bigyan mo naman ako ng bunga. Yung talagang akin. Yung anak ni Penena, hindi anak ni Hana yon. Wala ho kayong maririnig at mababasa sa verse 10 na nananalangin siya sa Lord at sobrang nagwiwip siya ng sobra-sobra kasi nga sore na iniiyak niya na mapasa kanya yung kahit isa sa anak ng karibal niya sa mister niyang si Elkanah. Hindi siya nagsumiksik sa bunga ng iba. Gusto niya sariling kanya. At many years naka-shut up yung sinapupunan ni Hana. Ilang taon na? Ilang taon ka nang ligtas? Ang tawag mo sa sarili mo, ate, kuya, na mga mananampalataya dito. Feel good sa title, no? Pero that title is useless, meaningless, kung walang Samuel. Naging meaningful at kahanga-hanga ang karakter ni Hana dahil meron siyang bitterness of soul na nag-push sa kanya day and night na mag-wept sore para magkaroon ng Samuel. Ikaw, yung Christian life mo, useful ba? Meaningful ba? Talaga? Soul winner ka? Yan ang titulong dinadala mo? Wala akong nakikitang Samuel. Sa 10 years na inilagi mo sa Christian life na to, nasa? Yung bungang nananatili. Ang realidad na gusto kong sabihin sa atin, mga minamahal, marami sa atin tahimik na kontento sa kanilang pagiging barren na miyembro. God will not send a Samuel into a cold, dead Hannah. Nakakita na ba kayo ng sobrang pait ng nararamdaman ng kaluluwa? Humahagulgol gabi-gabi sa panalangin, pero bangkay? Si Hannah sa talatang ating binasa ay buhay na buhay. At ayaw niyang mamatay.
na makita niya yung sarili niya na wala siyang anak. Marami sa atin dito, kontento nga. Pero hindi naman yung godly na pagkakontento. Kundi ungodly na pagkakontento. Kontento na siya. Naaabutan siya ng kamatayan maging ng pagbalik ng Panginoong Yesus. Na wala man lang bungang nananatiling ihahain sa paanan ng Diyos. You feel good sa title mong song leader. Sobrang feel good ka dyan sa pagmamoderate mo. Yung pagiging preacher mo. Yung pagiging full-time worker mo. O yung pagiging ka-close ni pastor. You feel good. Pag tinatawag kang pioneering, but where is Samuel? Wala. Masyado ka lang pa-spiritual sa mga kasama mo sa bahay. Ako nagturo sa'yo, dapat ganito. Talaga? Bago ka magturo, asan si Samuel? Masarap yung title na guro. Pero kung wala ka namang maituro na bunga mo, anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Sa mga kababaihan, tanungin nyo sila. Isang malaking kalungkutan sa kanila ang hindi makapag-produce ng anak. Bakit? Kasi sila ay create para magdala ng bata. Or should I say, sa ganitong kulay na lang, hindi ka naligtas para mamatay na ikaw lang ang ligtas. Iniligtas ka ng tagapagligtas para ipasa mo yung kaligtasan. Mag-produce ka ng isa pang maliligtas. Kaya bakit ka kontento? Inuulit ko, God will not send a Samuel into a cold, dead Hannah. Si Hannah sa kwento na ito, inuulit ko, buhay na buhay. Ang ebidensya natin, gustong-gusto niyang bigyan siya ng anak. Iniiyak na sa Diyos siya. Gusto niyang magkabunga. Tingnan niyo po, verse 8. Nag-uusap silang mag-asawa. Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? So makukuha niyo po yung senaryo dito. Wala na siyang ginawa. Every single day and night, every week, talagang in bitterness yung kaluluwa niya. Iyak siya ng iyak. To the point na hindi na siya kumakain. Sa sobrang nag-grieve yung kanyang heart. Sabi sa verse 8. Sabi ng asawa niya, am not I better to thee than 10 sons? Pero alam niyo, hindi huminto yung pag-iyak ni Hannah. Hindi huminto yung kawalan ni Hannah ng gana sa pagkain. In fact, lalong lumala yung pag-grieve ng kanyang puso. Anong ibig sabihin nun? Sinagot niya sa aksyon yung asawa niya. Hindi. Jake, gising ka. Huwag ka sumandal, Jake. Huwag ka sumandal. Para di ka antukin. Alan, huwag kang yumuko. Straight ka. Straight. Yan. Para hindi kayo antukin, huwag kayong uupo ng nakakaantok. Diba? Taas mo ka. Yan, kita mo ka. Kasi pag gumanon na kayo, tulog yan. Okay? Are you with me? Amen. Pero alam ho natin na nangyari, mga minamahal. Dininig siya ng Diyos. Amen. Later on, yung naka-shut up na womb niya ay binuksan ng Diyos. 19 at 20 ng 1 Samuel chapter 1. And they rose up in the morning early and worshiped before the Lord and returned and came into their house to Ramah. And Elkanah knew. Ibig sabihin ho nun nyo dyan, hindi yung nalaman. Ibig sabihin niya, nagsiping sila. Hannah, his wife. Okay? And the Lord remembered her. Inalala siya ng Panginoon. Ibig sabihin, dininig na yung kanyang mga taong iniiyak at sinasamo at ipinapanalangin. Wherefore it came to pass when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son,
and called his name Samuel, saying, because I have asked of him, of the Lord. Because I have asked him of the Lord. So dito po makikita natin, hindi kaya hindi namumunga ikaw kasi hindi naman nakakakita ang banal na Diyos sa iyo ng Hana. Hindi ka naman napapaitan eh. Sa tuwing lilipas yung linggo, buwan, taon, na wala kang bunga. Ang nakikita niya sa'yo, nagpapatuloy ka na parang wala lang. Okay lang sa'yo. Kontento ka na. Kontento ka na yung iba mong mga kamag-anak, itatapon sa impyerno, tapos ikaw, secured sa langit. Hindi naman ako ganyan. Well, hindi ganyan na nakikita ng Diyos. Kaya siguro wala kang bunga. Ang resulta, hindi nagsisinungaling. Alam mo, pag nakita ng Panginoon na talagang seryoso ka sa isang bagay, sa iniiyak mo sa Kanya, kahit gaano pa ka-dead end yan, magkakaroon niya ng daan. Kasi ultimo, ang Red Sea, hinati niya para ang taong bayan niya makadaan. Hindi kasi siya nakakita sa iyo ng yun talagang hindi ka makakain, hindi ka nag-grieve. Na kahit umaabot ka ng 5 taon, 7 taon, 10 taon na Kristiyano, wala lang sa'yo. Ang importante sa'yo, every Sunday, dala-dala mo yung sarili mo. Naniniwala ako na meron tayong nasasapul sa mensaheng ito. Si Hana, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, at doon sa many years na yun, taon-taon, laman ng isip niya, magkaanak na lalaki. Marami sa atin dito, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, at taon-taon na lumilipas na miyembro sila ng Sanctified Baptist Church na to. Ang laman ng isip, magkaroon ng lalaki. Magkaroon ng babae. Puro na lang love life mo. Puro na lang pagbo-boyfriend mo. Puro na lang pag-girlfriend mo. Sa lumipas na panahon, hindi mo lang sinasabi, pero yun ang pinaka-hinahabol-habol mo. Tignan mo. Hindi ka tuloy magkaroon. Why? Di mo naman talaga inuna ang Panginoon eh. Nakikita ng Panginoon ang puso mo, kahit sinasabi mong, hindi, ganito, nagpapakasol winner ako. Yung resulta ngayon ay pagpapakita kung paano sinashutdown ng Lord ang mga opportunities sa buhay natin. Na kahit sino, walang makakapagbukas. Akala natin na itatago natin. Pero ang totoo, hindi mo na itatago. Nakalantad. Ang daming nakasara sa buhay mo. Nakita mo, inuna mo, lalaki, babae. Yun din ang wala ka, bandang huli. At sinisimulan nyo na naman, ngayong taon, iba na naman. Ang kinahuhumalingan ng puso ninyo. Iba na naman yung iniiyak. Iba na naman yung ginigrieve. Iba na naman. Pero wala na naman kinalaman sa pamumunga. Umasa ka. Makukuha mo din yung resulta. Dalawa lang naman resulta dito eh. Opening o shutting, closing. Ikaw ang mamimili. Pinili ni Hana yung magandang bagay. Baka naghahanap ang Diyos sa iyo ng ganon. Yung Hana. Isang saved na deep down inside ang desire ay katulad ng kay Hana. Matinding desire na magkabunga. Yung tipong ipinapangako ko, Panginoon, sa iyo na ngayong taon, gagawin ko lahat sa huling mga taon
ng taon ko dito sa lupa. Simula ngayon, yung 41 years old ako, hanggang sa huling taon ko sa lupang ito, i-dedicate ko ang buhay ko sa pagkakaroon ng mga Samuel sa'yo. O magpapatuloy ka sa dating gawin. Wasted years. Barren years. Mga minamahal, lilipas ka. Si Hannah lumipas. Pero praise the Lord, yung faith niya nakatindig sa isang great leader ng Israel. Prophet Samuel. Ikaw, meron bang monumentong may iwan? Yan sinasabi mong faith mo sa katauhan ng ibang maliligtas ng dahil sa'yo. Di na kayo makatingin na. Dito lang tingin, wala naman ako sa lupa eh. Tingin kayo lahat. Yan ang hirap sa atin. Kapag nasusukol tayo, yumuyuko tayo. Tingin kayo, harapin po natin yung totoo. Maging lalaki ka at babae ng Panginoon. Be responsible at accountable sa mga hindi mo ginawa. Di ba? Kaya hindi tayo nakukurik eh. Meron tayong false humility. Mga pag-ilag sa pamamagitan ng pagyuko na kunwari, paghingi ng tawad. Be a man. Be a woman of God. Harapin mo yung pagkakamali mo. I-correct mo. And then you'll see kung paano magbukas ang Panginoon ng mga milagro sa'yo. Amen? Okay? Kaya ang tanong ko, pagkatapos kaya ng mensaheng ito, makakita ang Diyos ng Hannah sa kalagitnaan natin. Number 2, the hidden truth about, una, her barrenness. Number 2, about her burden. About her burden. Sa verse 6 ng 1 Samuel chapter 1 hanggang verse 8, anong sabi? And her adversary, sino yan? Si Penina. Also provoked her sore. So talagang pinag-iinitan siya nito. For to make her fret. Talagang ginagalit siya. Because the Lord had shut up her womb. Next. Sa 7. And as he did, so year by year, when she went up to the house of the Lord. So makikita nyo po. So she provoked her. Therefore, she wept and did not eat. Verse 8. Talagang ang hirap ng kinalalagay niya. Pero basahin pa rin natin. Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? And am I not better to thee than 10 sons? So itong verse 6 hanggang verse 8, yung nagmamak po sa kanya dito, inuulit ko, ay walang iba kundi si Penina. Palagian niya pong pinapasama yung kalooban ni Hannah. So tignan niyo po sa verse 6 nakalagay, provoke her sore. Tsaka yung linyang, and make her to fret. Both lines po na yan ay meron daladalang idea. Ano yung idea? Pinupush ni Penina si Hannah na sumabog. Magwala sa galit. Kasi kapag sinabi yung fret, yung word na fret, ito ay nagre-refer doon sa thunder. Ano ba yung thunder sa Tagalog? Ano yung thunder? Kulog. Nakarinig na po ba kayo ng kulog? Di ba yung merong malalakas na kulog na yung sabog nakakatakot? So yun yung idea dyan. Gusto niya sumabog, magwala, mawala sa sarili. Sino?
si Hana. Siyempre, kapag ganun nga naman na nangyari, magkakaroon siya ng oportunidad na masolo na si Elkanah. So ang gusto niya, pinakamangyari, nakakita na ba kayo ng ng away kalye? Di ba yung mga nagva-viral, yung mga road rage, yung amin na lisensya mo, amin na lisensya mo, mga ganon. Yung mga motorista nawawala sa sarili, yan. Yung ganong klase na pampoprovoke ang ginagawa ni Penina kay Hana. At everyday daw yun. Kahit galing pa ng templo o kahit galing pa ng worship service si Hana, walang pakialam itong isang asawa ni Elkanah. To the point na dinadamdam niya na talaga yon. Ayaw niya na kumain. Kaya ito po yung reason kung bakit paulit-ulit broken-hearted si Hana. To the point na umabot na siya na ang gusto niya na lang gawin, umiyak. Napapabayaan niya na po yung sarili niya dito, ha. Ito yung tipong kahit sandukan siya ni Elkanah, ayaw na. Ano siya dito? Depressed. So, kitang-kita po yan sa verse 8 kasi nakalagay doon, yung kanyang heart was grieved. So, itong salita na ito o itong phrase na ito, itong dalawang words na to, nagre-reveal sa atin ng kanyang tinatawag na frustration. Frustrated na po si Hana dito. Talagang upset na siya. Kasi yung mga pinaggagawa sa kanya, every time na lang, ginagalit siya. Kaya annoyed na po siya dito sa mga pinaggagawang pakulo o provocation ni Penina. So, all in all, siya ay discouraged. Discouraged siya. Down na down siya. Bakit? Kasi kahit anong gawin niya, wala siyang maisasagot doon sa maldita o bruha na si Penina. Kasi hindi naman niya kayang abutin yung goal niya o ma-achieve yung goal niyang magkaanak. Kasi wala siyang power gawin yun. So ano to? Burden na po si Hana dito. Emotionally and mentally burdened po siya dito. Exhausted po siya dito. Pati spiritually, I am sure, dahil dun sa verse 8, gumagapang na po siya dito. Yung pananampalataya niya po dito, hindi na niya inilalakad. Iginagapang niya na. At some point, pwede nating sabihin, baka nga pati sa Panginoon, nadi-discourage na siya. Kumbaga, sinasabi niya, nakikita mo naman, Lord, yung ginagawa sa akin, wala ka bang gagawin? Mananampalataya mo naman ako eh. Pero bakit hindi mo pinapakinggan yung panalangin ko? Tandaan nyo years itong nararanasan ni Hana. Hindi lang ito for 1 month. Kaya talagang gumagapang na siya dito. Kumbaga, lahat ng aspeto sa buhay niya, mabigat. Pero si Penina, wala naman siyang pakialam doon. Yung asawa niya, wala bang pakialam? Hindi siya walang pakialam, kaso hindi siya problemado. Hindi niya kasi danas yung experience ni Hana. Siya meron siyang anak eh. Kaya madali lang sa kanya magsalita na, am not I better to thee than 10 sons? Madali lang sabihin yon. Lalo kung hindi mo naman nararanasan yung kirot, yung hapdi, yung sakit, yung sama ng loob, yung galit, yung halo-halong emosyon na sobrang bigat, mas mabigat pa sa sako ng bigas at sako ng buhangin at mga graba. Kung ano-ano pang mga isako mo, hindi pa rin mapapantayan yung bigat ng sama ng loob ni Hana. In other words, mag-isa lang siya sa mapait at mabigat na journey na ito. Maliban sa no one cares, wala rin po talaga nakakaintindi sa kanya sa loob ng bahay nila. Yung nanay niya, hindi siya maintindihan, pati tatay niya. Bakit? Anak siya. Kahit anong kwento niya, wala silang malalim na pag-uusapan. Kasi siya lang ang barren. Nakukuha niyo ho? Baka nga yung mga kaibigan niyang babae dito, mga kapitbahay niya, meron ng anak eh. Siya wala eh. Baka kung sa panahon natin, si Hana,
biktima siya ng mga adult o mga elderly na insensitive, no? Kailan kayo magkakaanak? Yung paulit-ulit. Pinapaulit-ulit na nire-remind na wala kang anak. Eh, alam mo naman yun. Kasi wala namang bata sa bahay nyo. Diba? Kailan kayo mag-aanak? Mag-anak na kayo. Magka-baby na kayo. Para mahiram ko, kala mo tuta eh, no? Ganong burden, yung mga nararanasan marahil ng mga babae ngayon, na nag-open sila sa mga group chat, sa mga nararanasan nila, nahirap sila magkaanak. Buti nga, meron nakaka-relate eh. Dito, walang ka-group chat, si Hannah. Walang SOCMED dito na bibigyan siya ng information kung anong nangyayari sa kanya. Medically speaking. So, grabe, sobrang hirap na ito para sa isang babae. Anong gusto mong sabihin, Pastor? Gantong burden dapat yung nararamdaman mo. Hindi ka maiintindihan ng mga unsaved na kamag-anak mo. Yung lalaki at babaeng unsaved sa bahay nyo. Hindi nila alam ang pakiramdam ng isang ligtas na tao. Ng isang tunay at biblical na Kristiyano. Ganto dapat yung nararamdaman mo. Tuwing nakikita mong lumilipas ang mga taon na wala kang bunga. Frustrated ka dapat. Nadidepress ka dapat. Nabibigatan yung damdamin mo dapat na habang nakikita mo yung iba nagkakaroon, 1 bunga, 2 bunga, bagong miyembro lang yun pero nakaka3 bunga na, tapos ikaw wala. Yang pagiging barren mo na yan, dapat nagdudulot sa iyo yan ng burden. Hindi ka dapat nakakaramdam ng relax lang. Si Hannah, nakikita nyo, bawat taon na lumilipas, tumatanda siya. Lumiliit lalo yung tsansa na na magkaanak siya. Dapat sa iyo din. Dapat sa atin din. Lalo ka na, dapat maramdaman mo. Lumiliit na yung tsansa na makapag-win ka at makapag-disipulo ka at magamit ka ng Panginoon sa lahat ng lakas at kakayahan mo kasi nga tumatanda ka. Kaya kapag nakikita mo yung mga newly baptized na miyembro ng church, nakakapagdala ng kaibigan nila, tapos ikaw wala kang madala-dalang kahit man lang office mate. Nakalipat ka na ng trabaho, na kaalis ka na sa school, tas wala. Gayahin mo si Hannah. Kung si Hannah yung soul winner na yan, tingin mo, ano nararamdaman niya? Burden. Kita mo, newly baptized na miyembro, nakakapag-put up ng tinatawag na Bible studies. Tapos makikita mo, yung iba mong bagong ka-churchmate, yung mga bagong ligtas, bagong miyembro, meron doon boss, merong hindi. Pero nagagawang merong Bible study. Sa eskwelahan, sa mga kaklase, sa opisina, sa trabaho, ikaw, steady ang posisyon mo. Ang taas ng sahod mo, pinakinggan ng Lord yung inihiling mo. Nag-open siya ng magandang bank account sa'yo. Ang inihiling niya lang sa'yo, Samuel, dami mong dahilan. Ito pa, maliban sa marami kang dahilan, walang frustrations. Hindi ka na-annoy sa sarili mo. Ano ka lang, chill lang, complacent. Para bagang hindi ka kakarap sa Panginoon at magbibigay ng accountability. Mga nanay, mga tatay, tignan mo yung sarili mo. Meron ka bang nadadalang kapwa nanay, kapwa tatay? Ang Christian life hindi lang para sa mga YP, young professionals. Hindi ka ba na uuga, nababurden? Minamay-day mo sila sa Facebook mo. Yung mga katrabaho mo, na alam mo 100% pag namatay pupuntang impyerno, nakasmile ka pa. Kung si Hannah ang nagtatrabaho sa opisina niyo,
Maniwala ka, hindi yan magpapapicture sa kanila. At kung magpapicture yan, hindi niya imamayday ang mga yan. Kasi yan ay paalala, yung ngiti niya, kasama kumain sila at magkape, na relax, na relax, na relax ka lang. Ang babae, inuulit ko, ay merong daladalang burden sa kanilang mga balikat. Kasi sila ay nakadesenyo na magbunga. Tignan niyo po. Sa Luke chapter 13, verse 6 hanggang 7, ito po yung parabola patungkol sa barren fig tree. At Panginoon po ang nagsasalita dito. Ano sabi? He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. And he came and sought fruit thereon, and found none. 7. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? Nako. Kung itetake ko lang ng seryoso ang parabola na ito, may pinapahatid ang Panginoon sa ating mga anak niya. Ingat tayo, kapatid, kung wala tayo nung burden ni Hannah. Kung ang puso natin ay hindi katulad ni Hannah, tayong mga nagsasabing mga anak niya, at gustong-gusto at niyayakap yung title ng pagiging soul winner, ang Panginoon naghahanap ng bunga. Ang hinahanap niya, substance, hindi style. Hindi siya naghahanap ng maraming dahon, maraming ministry. Ang hinahanap niya, maraming nadadala sa kanya at nailalagay sa ministry. So may kita ho natin mag-ingat tayo. Ito ang intensyon ng Panginoon dito. Kapag walang bunga, pinapanood ka niya, binibilangan ka niya ng taon. Hindi kaya maraming Kristiyano ang namatay ng maaga? Kasi ang tagal hinihintay ng Panginoon na magbunga. Pero nakita niya, wala talaga. Wala talaga. Wala akong makitang Hana ni katiting sa kanya. Wala yung burden ni Hana sa kanya. Ano pang hinihintay niyo? Putulin yan. Ano kayong puputulin? Yung hininga. Itong fig tree na ito, hinahanapan ng Panginoon ng bunga. Wala siya nakita. For years na nandyan siya, na tinitignan niya yung puno ng fig tree na yan. Walang bunga. Putulin niyo na yan. Pampasikip sa lupa. So, ang nakikita pala ng Panginoon sa'yo, tuwing hindi ka nagbubunga, at nakikita niyang hindi ka nabe-burden sa lost souls. Hindi ka nabe-burden sa mga unsaved. Hindi ka nabe-burden sa mga unbelievers. Ang nakikita niya sa'yo, paunti-unti, nagiging malinaw. Pampasikip sa mundo. Huwag naman sanang ako yun, no? Huwag naman sanang ikaw. Huwag naman sanang yung fig tree sumasalamin sa atin. Na kapag tinitignan tayo ng Lord Jesus Christ na nagligtas sa atin, pampasikip na lang. Kumbaga sa church na to, dapat dyan sa kinauupuan mo yung may silbi. Yung may pakinabang. Wala eh. Inangkin mo ng ganap yung upuan. Ayaw mo nang tumayo sa kinauupuan mo. Kaya ang Panginoon, sa years na naghihintay sa yung Lord of Patience, umabot na sa dulo na wala na talaga. Pauwi na lang dito sa langit yan. Hindi naman nangyayari yung kalooban ko sa kanya. Kala mo magbe-birthday ka pa, no? Yung pala magde-death day ka. Kaya ako sa'yo, tayong lahat, i-crucified natin yung mga sarili natin. Gayahin natin si Hannah, ma-burden ka. I-crucified natin yung sarili natin sa pagkukumit sa sarili natin na hindi pwedeng hindi ako magkakaroon ng Samuel ngayong taon. Anong klaseng Samuel? Isang maayos na bagong ligtas na ididisipulo ko na magiging lingkod ng Panginoon. And by the way, hindi lang si Samuel ang anak ni Hannah.
After ni Samuel, nagkaroon pa siya ng ibang mga anak. Kaya anong klaseng bunga inaasahan ng Lord? Hindi lang isang Samuel. Ang gusto niya makita, ma-burden tayo na magkaroon pa ng mas marami. Kasunod ng Samuel. Lalo kapag sinasabi mo na tinatawag ka ng Panginoon, full-time ka, gusto mo mag-aral ng Bible school, magiging misyonaryo ka, yung tipong pinapakita mo at pinaparamdam mo kay pastor at sa church, magpapastor ka, yung tipong preacher ka, nagpipreach ka ng soul winning, ang galing mong magpaliwanag sa loob, pero never ka namang lumalabas at merong dinadala sa loob. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sino yung nasharean mo at nakausap mo. Meron bang Samuel na nakatindig sa harapan nating lahat? Ngayon kung wala, huwag kang masyadong maging masaya. Kasi si Hannah, hindi siya masaya. Hindi ka kasing soul winner gaya ng iniisip mo sa sarili mo. Ayokong palungkutin kayo ha. Ang gusto ko, ma-burden tayo. Ma-burden ka. Sana, Brad, bumawas ka na doon sa mga nakikita ng Panginoong Yesus sa church na to at sa buong kakristyanuhan, maging kabaptisan na pampasikip sa lupa. Ang dami laging gumugulo sa isip mo. Taon ka ng maraming gustong mangyari sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka nababurden. Siguro sa'yo okay na yung ganyan, pero sa Lord hindi yan okay ha. Kaya sister, dapat frustrated ka. Gaya ni Hannah. Araw at gabi, mga kapatid, dapat meron tayong malalim na burden sa mga taong pupunta sa impyerno. Romans chapter 9, verse 1 hanggang 3. I say the truth. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost that I have great heaviness, burden, and continual sorrow in my heart. Burden. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Sino to? Apostle Paul. Meron siyang tinatawag na great heaviness, continual sorrow, burden. Gusto niyang maligtas yung kanyang mga kalahi na Hudyo, yung kanyang kinsmen, yung kanyang mga kamag-anak. Ganun siya ka-burden. Eh, iba sa atin, relax lang. Kahit yung nanay niya pupunta ng langit tapos yung tatay niya hindi. Relax lang basta nag-profess. Wala ka bang goal na mabaptize sila? Kung talagang save sila, maging faithful na miyembro ng church, hindi pa tayo nahihiya, shame on you. Shame on us. Yung apostoles na si Pablo, na ang dami na pong nagawa para sa Panginoon, nabe-burden pa rin. Ikaw, nag-disciple ka lang ng maraming bunga ng iba. Feeling mo, dahil kasama ka doon sa visitation, may nagawa ka na. Hindi mo sila bunga. Excuse me, kahit leader ka pa, wala kang bunga. Nakikibisita ka lang. It so happen na kuya ka at ate ka, pioneering member ka. Nakikibisita ka lang sa dalang bisita ng bisita ng iba. Ano yan? Nakikinanay ka? Anong peg mo? Tita? Nakikitito? Pero kahit gaano ka pa, ka-uncle, sa mga yan, hindi pa rin ikaw
ang magulang ng mga yan. Kumbaga, ibig kong sabihin, hindi mo pa rin bunga yan. Kaya wag kang relax. Minsan you feel good no? You feel good kasi feeling mo ang dami mong nagawa. Wala kang nagawa. Wala ka naman bunga Meron ka, bunga nga. Pero bunga, wala. Nakatapos ka na ng pag-aaral, nag-backslide na yung iba. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago, hindi ka nababurden. Baka 50 years old, patay ka na. Kaya mong humarap sa kanya? Na walang bunga? Kasi tinan mo, nakaamba na siya. Konti na lang. Ano? Parang salitang kalila, ano? Patay na ba natin to? Ganun yun Pag pinutol ang puno, ano siya? Patay. Isipin mo, ang dami niyang dininig sa atin, no? Pinagaling niya yung sakit mo. Pinagtapos ka niya ng pag-aaral. Binigyan ka niya ng magandang trabaho. Ang dami mong hininging iba. Pero never niyang narinig na humingi ka ng, Samuel, brethren, kinsmen. Kaya kung merong masyado dito, hindi yung preaching na to. Kung merong masyado dito, ikaw at ako. Amen. Walang iba kundi ikaw. Tapos eto ka. Ang lakas ng loob natin na pumunta sa iba't ibang magagandang lugar, pero hindi ka naman pumupunta sa mga lugar na dapat kang pumupunta. Lakas ng loob mo. Paroon at parito ka sa magagandang lugar, tapos pag tinitignan mo sa Instagram, sana makapunta ako dito. Bakit? Yan ba ang geographical will ng Lord sa'yo na puntahan mo? Niligtas ka ba niya para mamasyal? Hanggang kailan na lang puro kaligayahan mo? Puro na lang lagi na lang yung sarap ng pakiramdam ng laman mo. Sana sa susunod pag mag-outing ka, habang nilulubog mo yung sarili mo sa swimming pool, makikita mo, may mga taong lumalangoy sa dagat-dagatang apoy habang ikaw nag-e-enjoy. Hindi ba nakakahiya sa Panginoon? Humihingi ka ng time first at chill, samantalang ang Lord, sa kanyang 3 taon na nandito siya, wala siyang ginatupag, kundi gumising ng umaga, manundo ng bisitas. Ikaw, magdidisipulo si pastor, dala mo lang sarili mo. Tapos sinachat mo yung mga bisita, oy, punta kayo. Nakakahiya. Nandito ka na nga sa estado ng buhay mo, nabarren ka, hindi ka pa nababurden. Tignan mo yung mga bagong mukha dito. Sige, tumingin ka. Huwag kang yumuko. Tignan mo sila. Tingin ka. Yung mga newly baptized dito. Yung mga bagong bunga. Sabihin mo sa akin, ikaw ba nagdala dyan? Samuel mo ba yan? Yung talagang sayo Yung wala kang kahati. Hindi yung nagkasundo kayo. Akin na lang to Hindi ganon. Ikaw talaga. Minsan na nakakasama ng loob. Sa gaya kong pastor. Wala ka na nga nung burden ni Hannah. Hindi ka nagdadala ng bunga. Wala ka na nga Samuel sa mga newly saved, newly baptized na mga miyembro dito. Lakas mo bang manisod? Tinitisod mo pa yung pinaghirapan ng iba. Ngising aso ka pa. Parang andali lang sa'yo ng mga bagay. Pinaghirapan niya ng iba. Tapos titisod-tisurin mo. Sana ko pag tinisod nyo, puntahan nyo. Hindi, yung iba sa atin, pag nanisod, bahala na siya, natisod siya.
Ang dali sa ating mangtisod. Mang-offend ng Samuel ng iba. Nakakahiya. Barren na nga. Wala pang burden. Tapos, maninira ka pa ng bunga ng iba. Konting hiya naman. Kahit di na lang doon sa mga nagdala. Sa kanya na lang. Kitang-kita niya na wala ka namang pakialam sa soul winning eh. Tapos may mga pakialam. Pasasamain mo pa yung loob. Kaya nga ang challenge sa atin, how long has it been since na-burden tayo like Hannah? Yung nagkaroon tayo ng tinatawag na great heaviness. Tsaka yung tinatawag na isa pang sinabi ni Apostle Paul doon sa isang verse. Sa verse 2. Continual sorrow. How long has it been? Nung huli mong naramdaman yon? Yung huling nag-pray ka? Yung huling nag-fast ka? Yung huling hindi mo tinigilan bulabugin ang kalangitan para magkabunga. Iba sa atin, tulog agad. Tulog agad. Maaga matulog. Kaya ang Christian life, baog. Gusto agad, kapag katapos sa service, uwi ako agad. Hindi na nga nagdadala, hindi pa tumutulong, asikasuhin yung mga nadala ng iba. Kitang-kita kung gaano kabarin ang puso mo pagdating sa soul winning at kung gaano kakawalang burden. Backslider. Sayang lang yung title mo na Christian. Hindi bagay sa'yo. Kasi ang totoong Christian, nagbubunga. Merong puso ni Hannah. Merong puso ni Pablo. Meron kang Samuel na makikita. Hindi ko na siguro kailangang banggitin yung kay Pablo. Alam nyo naman ang storya. Ultimo yung mga hindi nakasulat ang pangalan. Alam nyo marami siyang bunga. Kaya kailan yung huling na burden ka sa kaligtasan ng iba? Number 3. Unang hidden truth, barrenness. Pangalawang hidden truth, burden. Excuse me po. Ikatlong hidden truth. The hidden truth about her brokenness. Brokenness. Sa verse 9 hanggang 16, makikita ho natin yung pag-igting ng truth sa buhay ni Hannah na talagang sadlak na siya sa nakasarado niyang womb. Sobra na po yung pagiging broken-hearted niya. Broken na siya. Kumbaga sa basag na bote, pinino pa siya. Sabi sa verse 10, makikita ho natin sa verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. So kumahagulgol na siya ng sobra sa Panginoon. Iba dito, umahagulgol dahil sa boyfriend. Baka nga yung iba dito, umahagulgol sa Panginoon kasi nagre-rebelde pa kay pastor. Hindi niya masunod. Next time, pag hahagulgol ka ha, tiyakin mo naman. Yung parang kay Hannah naman. Ibig ko sabihin, yung pag hahagulgol ka sa Panginoon, tapos may bit-bit-bit ka na kaluluwa na mapait o matabang ang lasa, sana naman sa paningin ng Lord ang makita niya katulad kay Hannah.
Yung ano naman, yung maganda naman. Hindi naman out of selfishness dahil lalaki na naman, babae na naman, material na naman. Sana ko, hindi naman ganon. Yung umiiyak ka dahil nagre-rebelde ka kay pastor. Nagre-reklamo ka sa Diyos kasi hindi ka makasunod. O baka mamaya magreklamo ka na naman, ha? Binanatan na naman ako ni pastor sa pulpit. Alam mo, kung kailangan ka ng banatan sa pulpit para magkaroon ka ng puso kagaya ni Hannah, so be it. Diba? At least maitama ka. So, makikita natin sa verse 10, broken-hearted siya. Tapos sa 16, makikita natin yung kanyang tinatawag na complaint. Count not thine handmaid for a daughter of Belial. Sabi niya, huwag mo naman ng pag-isipan na anak na babae ako ni Belial. Ibig sabihin, unsaved. Unbeliever. So ano siya dito? Malinaw na? Mananampalataya ng tunay na Diyos. Mananampalataya siya nung paparating na Messiah. Ano siya dyan? Siya ay saved person. Believer po siya. Kausap niya po yung man of God dyan. Sino yun? Si Eli. Tingnan niyo po. For out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto. So anong ibig sabihin ng complaint at grief? Trouble. Sobrang natutrouble siya sa kinalalagyan niya. Alam niyo po, pag nasa tayo, kalagayan ng trouble, hindi tayo at peace, di ba? Right. Yung isip natin mabigat. Yung damdamin natin mabigat. Hindi ka makakatulog nito, ha? Hindi siya mapayapa sa kondisyon niya. Hindi siya masaya na wala siyang anak. Sana ho, no? Pag tinitignan tayo ng Panginoon, wag naman niya makita sa atin, sa kasulok-sulukan ng puso natin, sa pinakakaibuturan na at peace ka. May maligtas man o wala, pumunta man yung mga malalapit sa'yo, sa impyerno, at peace ka lang. Anong klaseng Kristiyano yun? Anong klaseng Kristiyano yun? Ang totoong Kristiyano, hindi maggaganon. Yung hindi ka na natotrouble, na may susunugin sa impyerno. Alam mo ba, may natrouble, nakakilala mo na ligtas. Kaya dinala ka sa simbahan para makarinig ka ng salita ng Diyos. Na-trouble sila. Why? Kasi mahal ka nila. Pero sana naman, yung pagmamahal na yun, ipasa mo rin. Hindi yung iba nagsosoul winning, iba nagba-Bible study, iba nagdidisipulo. Ikaw wala lang sa'yo. Nagagawa mo pang magsinungaling. Na keso may sakit ka. Maraming gagawin sa school. May mga paperworks lang natin. Nagagawa mo talaga na gano'n. Bakit hindi ba pwedeng magsakripisyo? Nagagawa mo ngang magpuyat sa pag-aaral, sa trabaho. Nagagawa mo magsakripisyo sa mga bagay na merong grado at sweldo. Bakit hindi mo magawang magsakripisyo sa nagbuhos ng dugo sa krus para iligtas ka at huwag kang itapon sa impyerno? Sana ko, wag makita ng Panginoon na kontento ka na yung Christian life mo walang bunga. Kumbaga sa salita natin ngayon, Christian life na baog. Kaya ini-encourage ko lahat ng mga nandito, kahit yung mga bago na miyembro, yung mga bagong baptized, o kahit yung mga bisita namin ligtas na, dalin mo yung mga kaibigan mo. Dalin mo yung nanay at tatay mo. Ipag-pray mo, iiyak mo sa Panginoon gabi-gabi. Padala ko yung nanay ko at tatay ko. Lalo na kapag alam mo yung magulang mo may karamdaman. Ang sarap kaya makita na bago sila malagutan ng hininga, naranasan nilang makilala ang Panginoon at nakasama mo silang maglingkod. Huwag kang makontento ng ganyan na ikaw lang. Masaya ako bilang pastor na nandyan ka. Pero hindi ba't mas masaya tayong dalawa at lalo na ang Panginoon kung kasama mo ang pamilya mo? Di ba sabi sa Acts 16,
30:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maliligtas ka. Pero may karugtong, and thine house. So yun ang goal. May isang maligtas. Para yung buong tahanan, later on, maligtas. Kung naligtas ka na, ikaw na yung naligtas na isa. Ikaw ang susi, papasok sa bahay ninyo. Meron pa bang hindi ligtas sa pamilya mo? Oo, baptist kayo lahat, pero ligtas ba sila? Ligtas-ligtasan? Christian-Christianan, no? Baka may hinihintay ang Panginoon sa atin, mga minamahal. Alam niyo ba kung anong nakikreate ng brokenness? Promise. Pansinin niyo, sa mga panahon na pinaka-broken-hearted kayo, doon kayo nakakalika o napupunta sa lugar ng pangangako. For example, nasaktan ka sa isang tao, buo ka ng tiwala, may lilitaw na pangako dyan. May lugar kang mapupuntahan dyan na hindi mo pa napuntahan. Ano yon? Ipinapangako ko na hindi na yan mauulit-ulit. Yun yung promise. Yung lugar ito, test and trust. Ite-test ko muna bago trust. Kaya ka nga naloko kasi nag-trust ka, hindi ka nag-test. So, pag merong papasok sa buhay mo na tao, ito agad ang lugar na pagdadalan mo sa kanya. Dito muna tayo sa testing bago tayo mapunta sa next na lugar na trusting. Kasi ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magiging naive katulad noon. Gets nyo? Kaya maganda ito eh. Yung kwento ni Hannah, same is true. Dahil doon sa brokenness niya, nag-vow siya. 1 Samuel chapter 1, verse 11. Inuulit ko. 1 Samuel chapter 1, verse 11. Ang sabi niyan, and she vowed a vow. Nangako siya ng isang pangako. Vowed a vow. And said, O Lord of hosts, if thou, kung ikaw, will indeed look on the affliction of thine handmaid, kung titignan mo yung affliction na kinalalagyan ko, yung bigat na meron ako, na iyong lingkod. And remember me, at aalalahanin mo ako, papakinggan mo ako. And forget not thine handmaid, at di mo ako kakalimutan, akong lingkod mo. But wilt give unto thine handmaid a man child. Iba rin humingi ito si Hannah. Yung iba humingi lang ng anak. Siya very specific. Ang gusto kong panganay na anak, lalaki. Pwede pala yon. Pwede yon. Kaya yung mga gustong magkaanak dito, pwede nyo pong iyak sa Lord. Man child. Then I will give him unto the Lord. Yan. Yan na yung vow niya. Kapag inalala mo yung affliction ko, inalala mo ako na lingkod mo, at binigyan mo ako ng anak na lalaki, sabi niya, then I will give him unto the Lord. Ibibigay ko siya sa iyo, pabalik, Panginoon, all the days of his life. Iaalay ko siya sa iyo. Gawin mo yung lahat ng gusto mo sa kanya. And there shall no razor come upon his head. So makikita nyo, si Samuel ay nandoon sa ilalim ng isang vow. Nazarite vow. Amen? So, dito ko makikita natin yung kanyang brokenness, yung kanyang pagiging broken-hearted ay naging breaking point para ma-find niya yung kanyang sarili na humbly broken before the Lord. Kaya dito siya nag-confess ng kanyang inability. Sinuko niya na, wala akong kakayahan, bigyan ng sarili ko, ng child, at lalo na yung pinakagusto kong specific. Ano yung inihiling niya? Man-child. Gusto niyang panganay ay lalaki. Isinorender niya na ang lahat sa Panginoon. Ito yung inability ko. Sinusuko ko na sa'yo. Ikaw ang may ability. Ano yung realidad na dapat natin makita dito? If you want to see the Lord act,
with great power sa ating soul winning, we must first come to a place of brokenness. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ang ibig kong sabihin, mga minamahal, we must realize that nothing we can do can save a soul. Yung iba, pinipilit pumunta. Yung iba, nagbibigay ng 100, 200 para pumunta yung bisita. Yung iba na pumunta namang bisita, kapag may altar call, sinisiko. Tumayo ka, sumampalataya. Ay, hindi. Kailangan mo, para maging mabunga ang ating soul winning at maging soul winner ka, may tinitignan ng Panginoon sa'yo. Una, gusto niyang makita, Lord, kapag hindi ito na-save, mabobroken hearted talaga ako. Kapag hindi ito tumanggap ngayong taon, mamamatay talaga ako araw-gabi sa takot at kalungkutan na hindi siya magiging bungang mananatili sa Baptist Church na to at magagamit mo ang buhay niya. Kailangan umabot ka sa punto na yan. Na hindi mo kayang makita na yung pagkakataon ay palalampasin niyang maligtas at makikita mo siya na nasa mundo at aabutan ng kamatayan doon. Kaya ako kapag grinan kayo ng Panginoon ng isang lalaki o babae na inyong nadala sa church at nawin at nadisipulo, mga minamahal, huwag yung pabayaan. Huwag yung pabayaang mawala. Kaya dapat ang set up pa lang ng isip, habang hindi mo pa siya nadadala, meron ka ng puso na, Lord, lagyan mo ako ng puso na mabubroken hearted ako. Kapag naging failure ang mission ko sa taong ito, walang ibang option kundi mawin siya, madisipulo, at maging Samuel lang susunod na panahon. Dapat ganun. And then, mapupunta ka sa lugar na kung saan mamamanata ka. Pinapangako ko, Panginoon, nagagawin ko lahat ng magagawa ko para maging Samuel siya. Na mangyari yung kalooban mo sa kanya. Magiging kuya at ate ako nagagabay. Na kung magiging pastor ito someday, sisiguraduhin ko nandun ako. Na kung magiging asawa to ng pastor, sisiguraduhin ko nandun ako. Kung magiging misyonaryo to, sisiguraduhin ko nandun ako. Kung ano man ang panawagan mo sa buhay niya, isa ko sa mga nagdisipulo at gumaid sa kanya. Bakit hindi mo gawin mamaya? Yung tipong by faith. Kung sino yung unang pumasok sa isip mo. Or should I say, kahit wala pang pumasok sa isip mo, mag-vow ka na. Kung bibigyan mo ako ng bunga ngayong taon, sisiguraduhin ko na mula sa salvation, discipleship, hanggang sa kanyang tinatawag na panawagan, hanggang sa aming katandaan, hanggang isara ko yung mga mata ko at mangyari yung pagiging Samuel sa kanya, nandun ako. Yun ang essence ng pagiging soul winner. Nga lang, imbis na magpakumbaba, marami sa atin, ang yabang eh. Nakapagdala lang ng isa, nakabalik lang yung bisita ng ilang beses, masyado na tayong cocky. Feeling natin, the ultimate soul winner na kagad. Part lang ng soul winning yon. Hindi yun yung buong soul winning. Ang soul winning ay yung nawin sila sa Panginoon, sumampalataya, nabaptize, and then nadisipulo. At nananatili sila sa kalooban ng Diyos. At magiging Samuel na magiging great sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, marami walang bunga eh. Nauuna kasi yung angas. Nauuna kasi yung forma. Nauuna kasi yung bibig. Wala namang resulta. Galing-galingan. Walang saysay. Yung pagiging know-it-all mo. Kung wala namang maraming bungang nananatili.
Kaya nga sa church na to, hindi tayo nagsasabi na, ilan yung mga na-save? Hindi natin kailangan yun. Kung hindi naman makikitang nananatili sa kongregasyon. Nakukuha niyo ho? Kaya tignan mo tong paligid na to. Sino ang sayo dito? Kung meron ka dito, anong ipinangako mo sa Panginoon? Wala kang ipapangako kung wala. Anong gagawin ko, Pastor? Simulan mo ng magpakahanap. Kailangan mahukay mo sa sarili mo at hilingin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito ako? Hindi ako broken-hearted kahit wala akong bunga. Ipakita mo nga sa akin. Ipapakita niya sa iyo. Tapos doon ka na mabubroken-hearted pag pinakita niya sa iyo. At magdudulot sa iyo yung pain na yun ng ano? Simula ngayon. Yan na. Amen? Amen. Kung nais mo talaga mamunga ngayong taon, kailangan mo i-confess. Yung alin? Yung inability mo. Huwag kang cocky. Masyadong kumpiyansa. Diba? Iba sa atin, parang kala mo lahat na makakausap, kayang iwin eh. Lord, wala akong kakayahan iwin ang kahit sino. Gamitin mo lang ako bilang vessel mo. Ikaw ang may power, ikaw ang may ability. Gayahin natin si Hannah. Meron siyang magandang klase ng brokenness. Isang brokenness na nag-lead sa kanya para sa katotohanan. Katotohanan na ano? Na ang may power at may ability, Diyos lang. Mabot siya sa punto na yun na nakita niya yung pagmamahala nila ni Elkanah, hindi siya kayang bigyan ng anak. Kaya lumipat siya sa may power at ability. Nabigyan silang dalawa ng anak. Hindi silang mag-asawa yon. At lalong-lalo nang hindi si Hannah yon, ang may power at ability lang na sinandalan ni Hannah. Sino? Ang Almighty God. Elkanah and Hannah are both incompetent. Na ano? I-open yung womb ni Hannah. Kailangan mo i-accept yung fact na ang soul winning ay hindi nasa kamay mo. Ang totoong soul winner, ang Diyos pa rin. Kasi siya ang nangungusap sa puso ng isang sinner habang ginagamit ka lang bilang vessel. Ganun tayo, katulad. Katulad rin po tayo ni Elkanah at ni Hannah. Incompetent tayo sa ating mga sarili. Magkaroon ng mga bungang mananatili. Lahat yun. Lahat ng madadala mo. Lahat na magiging Samuel na titigdig dito. Malay nyo, si Brother Byron. Isa yan sa mga Samuel ng susunod na panahon. O kung sino mang bisita natin ngayong gabing ito, kahit kaninang umaga. Hindi mo masasabi yun eh. Pero ang kaya kong sabihin, hindi yun dahil sa power natin, ability natin. All of us, incompetent. Ang church na to, incompetent na magkaroon ng bunga. Hindi natin kayang buksan ang mga sarili natin sa oportunidad na merong mawin sa Panginoon. Dahil pa rin yun lahat sa Panginoon. Amen? I hope and pray na yung incompetence natin ay talagang hatiin ang mga puso natin. Magdulot siya ng brokenness. Bakit? Kasi magandang brokenness yan, it will lead us sa humbleness. At para sabing, please Lord, bigyan mo naman kami ng bunga, bigyan mo naman ako ng bungang mananatili. Kailangan ko yung tulong mo, gustong-gusto ko talaga mawin ang taong ito sa iyo. Itong katrabaho ko na to, itong kaklase ko na to, itong kamag-anak ko na to, itong tita ko na to, itong tito ko na to. Gusto ko talaga siya madala sa Panginoon. In fact, ayoko nga siya mapunta sa ibang Baptist church. Gusto ko kasama ko siya. Ikaw lang ang may kakayahan. Ikaw lang ang may kapangyarihan. Parang si Hannah, yung brokenness niya nagturo sa kanyang umasa ng buo sa Diyos. Gusto mo ng bunga? Hindi mo kayang buksan ang womb mo dyan. Diyos lang. Last, gising pa ba kayo? Baka yung iba sa inyo, expert ha?
O may amen ang tulog. Ibig sabihin, sa sobrang galing, expert na kaya na makinig ng nakapikit. Andiyan pa ba kayo? Okay. Huwag ka masyadong pumikit. Kasi baka nakatingin ang Lord, katulad dun sa parabola ng bare na fig tree, ang makita niya, oh, nakapikit, oh, pampasikip. Kaya dumilat ka. Amen? So, alam ko po, nag-i-enjoy tayo sa mensaheng ito. Hindi ito yung ine-expect ng marami na message kay Hannah. May ganun pala na katotohanan dyan. Yes. Kaya nga hidden. The truth. So, nandito na tayo sa last. Amen? So, tapos na po tayo dun sa point number 1. Yung barrenness. Yung point number 2, burden. Yung point number 3, brokenness. Punta na po tayo dito sa ika-4 na hidden truth patungkol sa kwento o storya ni Hannah. Point number 4, the hidden truth about her blessing. About her blessing. So dito po makikita natin sa verse 17 hanggang 23. Basahin natin. And she vowed, verse 17 I mean, then Eli answered and said, go in peace. And the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Kaya maganda po talaga no? Na merong man of God. Kasi minsan, may mga mensahe yan na yung oo ng Diyos, pinapadaan dyan. Ano sabi niya? Muwi ka na. At maging at peace ka. Pinakinggan ng Diyos yan. Petition mo, hiling mo. Na hinihiling mo sa Kanya. Verse 18. And she said, let thine handmaid find grace in thy sight. So ano yon? Yun yung pinaka-amen niya. So the woman, o si Hannah, went her way and did eat. Yan na, kumain na siya. And her countenance was no more sad. Baga sabi niya, kay Eli, amen. Naniniwala ako doon sa sinabi mo, Pastor Eli. Tapos punta tayo sa sunod na verse. And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord and returned in and came to their house to Ramah. So taga Ramah pala sila. And Elkanah knew Hannah, his wife. So sila ay nagsiping, nagtabi. So ano to? Love making. Sinubukan nila ulit gumawa ng bata. Kasi syempre narinig ni Hannah yung sinabi ni Eli na grinant ng Diyos. At bilang paniniwala doon, inilagay niya yung pananampalataya niya sa aksyon. Okay? So nagsiping sila mag-asawa. And the Lord remembered her. Ayan na. Totoo pala yung sinabi sa kanya ni Prophet Eli. Next. Wherefore it came to pass when the time was come about after Hannah had conceived. Nagdalang tao siya. For many years, barren siya, wala siyang anak. Milagro ito. That she bare a son. Di ba yun yung hinihingi niya, prayer request niya? Yun talaga yung kanyang iniiyak sa Panginoon, hindi lang basta bata. Kundi, man-child. Kaya nga ho, ano sabi dito? And called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. Ibig sabihin niyan, God heard Hannah. Pinakinggan siya. So alam natin yung story, di ba? Lalo na sa mga Kristiyano dito. Tumawag si Hannah sa Lord at pinakinggan siya, binigyan siya ng anak. At yun yung mga talatang binasa natin. Nakita ng Lord ang faith ni Hannah sa verse 18. Opo, nakita. Kaya nga, paano nakita ng Lord? Tignan nyo po, kahit tayo nakita natin Ano sabi sa verse 18? The woman went her way, did eat, and her countenance was no more sad. So, alam nyo kapag ang isang tao totoong nanampalataya, for example, nakarinig siya ng preaching, tapos nasa kaligitnaan siya ng mabigat na sandali, hindi yan nakakatulog Gabi-gabi, di ba? Iniisip niya yung problema niya
Pero once siya na umattend sa isang worship service, kagaya nito, tapos yung preaching, sinasagot yung mga katanungan niya sa Panginoon, yung mga iniyak niya sa Panginoon, makikita mo, makakatulog na ulit yan. Sino na nakaranas nun? Yung halos 1 linggo kang walang gana, tapos narinig mo sa preaching yung sagot ng Panginoon doon sa mga iniiyak mo. Nandun ka sa kalagitnaan ng iyong bitterness, frustration. Madalas nga kahit pa yung preaching, rebuking, yung kaluluwa natin naghahanap ng sagutin mo lang ako kahit correction yan, kahit rebuking yan, makikinig ako. Basta sagutin mo lang ako, wag lang yung ganito para akong nakahang. May ganun tayong ugali, tayong mga tao, di ba? Pero tinan mo, pagkatapos ka nga sagutin ng Lord in a very nice way, o kahit sabihin mo pa yung hard way dahil sa hard preaching, may kita mo yung sarili mo, kumakain ng Topsy. Nagsa-soft drinks ka pa, tapos ang himbing ng tulog mo, tapos parang walang nangyari, no? Noong nakaraang week, yung sumunod na Lunes, parang normal ka na ulit, parang ang bilis ng paggaling mo. Ganon yung kay Hannah. Kasi sa totoo lang, kung talagang mabigat pa rin yung kalooban ni Hannah, or should I say, hindi siya sumampalataya doon sa sinabi ni Eli, hindi lang po pagkain ang wala siyang gana, pati yung pakikipagsiping, hindi siya gaganahan. Kasi yung pakikipagsiping o pagtabi sa asawa niyo, yun ang paalala na wala siya at hindi siya nagkakaroon ng anak. Pero bakit siya nakipagsiping? Pag-uwi nila. Kasi masaya siya. Di ba sa medical, sabi nila, kapag stress daw ang babae, hindi magkakaanak. Mahirap magkaanak. Hindi lang siya stress, oh. Stress na stress. Years na siyang stress. Hindi dahil sa katulad sa kalagayan ngayon na pag stress ang isang babae di makabuo. Hindi po. Hindi siya makabuo, kaya siya nasi-stress. O kahit ano pa doon sa dalawang yon, hindi pa rin siya makabuo kaya stress pa rin. Kahit saan mo tignan kaka-stress Nakuha niyo ibig ko sabihin? Pero di ba umuwi siya na kaya na niyang kumain. Years ang hindi ginaganahang kumain Tapos hindi na daw malungkot ang kanyang mukha. Years siyang bagsak na bagsak yung kanyang buong spirito. Pag nakikita mo siya talaga, nakakaawa na yung itsura niya. Pero dito, iba, di ba? At may gana pa siyang tumabi sa asawa niya. Siguro si Elkanah, wow, bago to. Nakakapanibago to, di ba? Come on, bring it on. Kaya kung may pinakamasaya dito, si Elkanah Why? Kasi si Hannah, bumalik na yung gana. So ano nangyari dyan, Pastor, sa verse 18? Tinanggap niya yung sinabi ni Eli sa puso. Sumampalataya siya sa bawat sinabi ni Eli na yun ay sagot ng Panginoon sa kanya gamit ang isang tao. Instrumento. Anong pangalan? Eli. Para bagang sa isang miyembro. Yung lubog na lubog. Sa isang mahirap na kondisyon. Tapos, bigla na lang, no? Out of nowhere. Yung point number 1, ako yun, Point number 2, ako din yun. Para nakakalata na ako, Lord, Ito yung drama ko, Mag-iisang buwan na. Point number 3. So, dito natin makikita, mga minamahal, yung mga totoong nagtitiwala sa Lord, yung talagang yung faith nila, ipinako na nila kay Kristo, sila may pinakakakayahang matulog ng mahimbing sa gabi. Yung mga ginawa na lang candy yung melatonin, hindi po yun hirap lang makatulog. Meron yung iniinda sa loob. Hindi at peace ang kanilang mga isipan. Meron yung kabigatan ng damdamin, kaya kulang na lang lumaklak ng melatonin. Actually, hindi nga kulang Sobra na yung paglaklak. Yung iba nagiging na sila, parang nakasanayan na nila. Every night, ititake ko to. Pero regardless of, pwede ka maging dependent o hindi naman yun ang pinupunto ko Ang mga tao gumagawa ng shortcut para makatulog ng mahimbing sa gabi.
Pero alam mo, may healthy na paraan para makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Yung problema mo, ipako mo sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Makakatulog ka sa gabi. At saka, baka kakain ka ulit ng masarap. Mahirap kaya kumain ng ng merong dinaramdam. Kahit saan ka kumain, nakain ng masasarap, pwede mo yung litratukan, pwede kang magandan. Ako, ganun ako pinapadala ko yun sa kaibigan ko, yung mga kinakain ko. Pero kung hindi ka masaya, wala rin. Ako, naniniwala ko, baka ang sasarap pa ng mga binibili ni Elkanah at mga pinapaluto niya, di ba? Pero si Hannah, wala talagang gana. Baka nga, sige, para makalimot yung asawa ko, staycation naman tayo. Dinala niya pa si Hannah sa magandang lugar, no? Meron pa mga candlelights. Ang lalaki pang sementeryo. Ay, hindi ba ganun yan? Iba ba? Maliit lang. Maliit lang. Sorry. Baka masunog. Alam mo, para makatulog ng mahimbing, isa lang dapat gawin. Ipako ang puso at isipan sa pagtitiwala sa Panginoon at sa preaching na narinig mo, baka katulog ka. Kaya hindi ka pa nakakatulog, alam mo bakit? Kasi hindi pa nakapako kay Kristo. Hindi pa nakapako kay Kristo yung dalahin mo. Ikaw pa rin ang may dala. Kaya hindi ka makatulog. Ibig sabihin, wala ka pa sa moment na buo mong ipinagkakatiwala kung ano man yan. Yang burden na yan sa Panginoon. Alam nyo ba, sa bawat pagkakataong binubuksan ng banal na Diyos sa isang saradong sinapupunan sa Biblia, lagi na lang ang kasunod nun o ang lumilitaw na tao ay dakilang tao. Isaac. Joseph. Yung pamilyar sa inyo, John the Baptist. At yung anak ng bida sa kwentong ito, Samuel. Yung mga pinagbabanggit ko, lahat yun, great leaders. Kaya yung ang tagal mong magkabunga, huwag kang mabugnot. Kasi sa sandali na bigyan kanya ng bunga, worth it ang pag-iintay. Worth it yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga pinaghintay ng Panginoon, yung mga naging anak nila, dakilang tao sa Bible. Baka kaya preach ang mensaheng ito para makita mo yung nakatagong katotohanan sa barrenness mo. Para mararamdaman mo yung susunod na point. Ano yun? Ma-burden ka. Gusto ng Panginoon, i-shake mo yung luklukan ng biyaya niya. And then, habang naghihintay ka sa timing niya, sa maraming buwan at taon, ma-broken ka. Para kapag dininig ka na niya, yung blessing niya, makikita mo, blessing talaga. Hindi lang sa'yo, kundi rin sa iba. Si Isaac po, hindi lang siya naging blessing kay Abraham. Naging blessing siya sa mga sumunod na henerasyon. Kailangan ko pa bang i-explain yung kay Joseph kung paano siya naging blessing? Hindi lang sa kanyang mga kapatid, hindi lang sa buong Egypt, kundi sa buong mundo nung nagkaroon ng tinatawag na 7 taon na famine. Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo at explain kung gaano naging blessing si John the Baptist nung kanyang inihanda ang lalakaran ng Panginoon? Siguro naman, kung meron ka ng katagalan bilang Kristiyano, hindi ko na kailangang himay-himayin pa sa'yo kung gaano ka-faithful at kadakilang propeta si Samuel at kung gaano siya naging hero ng faith sa Old Testament. Kaya yung hinihintay mong bunga, ang tagal ko namang magkaanak. Baka kaya matagal. Kasi Samuel. Baka kaya matagal yung bunga mo.
Kasi hindi lang siya magiging ordinaryong miyembro. Baka magiging full-time. Baka magiging asawa ng pastor. Baka magiging preacher. Magiging misyonaryo. Baka magiging pastor. At baka hindi lang pastor. Baka isang dakilang pastor na mas sigit pa kay Pastor Ryan D. Cruz. Sino makakapagsabi? Wala, di ba? Maliban sa Diyos lang. Sino makakapagsabi? Magbubukas pala ang Diyos sa'yo at sa church na to ng isang taong maliligtas sa lugar na ito. Sa worship place na to, sa maliit na worship place na ito, ng isang dakilang figure na gagamitin niya para sa susunod na henerasyon. John chapter 1 verse 40 hanggang 42. John 1:40 hanggang 42. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, o Messias, o Messiah, which is being interpreted Christ, o tagapagligtas. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. So makikita niyo po lahat tayo kilala natin si San Pedro. Tama ho. Pag pinag-usapan yung 12 apostle, isa sa unang babanggitin, si Simon Peter. Sa sobrang tanyag ng pangalan ni Pedro, ultimo sa panahon natin, ipinangalan siya sa isang funeral insurance. Ano yon? Saint Peter. Ganun po ka laki at layo ang naabot ng pangalang Cephas o ni Simon Peter. Pero alam niyo po, pag nagkatanungan, lalo na kung hindi ka masyadong pamilyar sa Biblia, lalo na sa 12 apostles ni Jesus Christ o mga tagasunod niya, hindi mo iisipin may Andrew pala doon. Siguro hindi ka kilala. Matagal ka ng Kristiyano, hindi ka kilala. At mamamatay kang hindi kilala. Pero yung madadala mo, hindi. Baka ikaw yung Andres, doon sa paparating na Pedro, sa gawain dito sa Mandaluyong. Sa kakristyanuhan sa modernong panahon. Sa kabaptisan. Sa next generation. Ayaw mo bang magamit na ganon? Ang daming may pangalan na Samuel. Pero hindi lahat pamilyar na ang nanay niya ay si Hana pala. Meron nga dyan mga babae pangalan Hana pero hindi nila alam na connected yun kay Samuel. At kung matanong ko kayo, kung babasahin niyo yung Bible at marirealize nyo kung gaano kalaki yung pangalang Samuel sa bayan ng Israel sa panahon nila sa Bible time. Gusto ko lang sabihin hindi lang yung basta malaki. Sobrang laki. Kasi wala namang hari na naghahari sa bansang Israel. Ang leader ng Israel that time ay wala sa kategorya ng kingship. Ang leader nila ay prophet. At ang prophet na yon ay walang iba kundi ang pangalan ay Samuel. Pero yung umiyak para magkaroon siya ng Samuel ay hindi naman kilalang babae na iyak sa pinto ng templo. Yan nga sinasabi ko huwag mong ismulin yung magagawa mo. Kasi ikaw na never heard ay hindi habang buhay magiging never heard sa langit. Kasi the more nilang pinapakinggan yung Pedro na nadala mo, naririnig ka rin nila kasi ikaw ang nagdala sa kanya. At lahat ng mga sinabi mo sa kanya tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo at mga doktrinang idinisipulo mo sa kanya
at yung pag-aalaga mo sa kanya para mag-mature siya, at yung gabay mo sa kanya para sa kanyang panawagan. Wala silang pakikinggan na Pedro. Wala silang pakikinggan na Samuel kung hindi mo yan niyaya sa church at hindi mo iniyak sa Panginoon araw at gabi. Kapatid, sino makakapagsabi? Hindi mo alam, hindi ko alam, walang may alam sa atin. Yung araw-gabi mong iniiyak na bata, magiging mahusay palang lingkod ng Panginoon. Hello? Baka yan yung matagal na hinihintay ng kabaptisan at kakristyanuhan na Samuel sa ating panahon. Hindi mo masasabi, you never know what God will do dyan sa bisita mo, dyan sa bunga mo. Kaya nga ang challenge kayo, nasa na yung mga Hana? Nasa na yung mga Andrew? Meron bang mga ganon sa church na to, sa Sanctified Baptist Church? Alam nyo, minsan kailangan natin maging Edward Kimball para sa isang D.L. Moody. See? Hindi kayo nag-react kay Edward Kimball. Pero nag-amen kayo sa pangalang D.L. Moody. Nasa na yung mga Edward Kimball sa church na to? Conclusion. Now that these hidden truths have come to light, ito ang challenge kayo. Will you answer the call to be our generation's Hannah? Shall we pray?